Pag pumasok tayo sa 5th century, ang tawag doon, Dark Age o Medieval period. Yun yung mga panahon ng mga sakupan ng mga Kastilyo at mga malalaking church. Yung panahon na yan, itong mga panahon na to, kila Gregory of Nazianzus, Augustine, Basil the Great, yun na yung na-Christianize na yung Roman Emperor na si Constantine. Okay? Kaya nagtayo siya sa Turkey, Asia Minor ng Constantinople na church doon. And sa Rome, nagtayo din siya sa Vatican. Naging center din doon. And dito po sa early medieval period, si Gregory the Great naman ng ating pong pag-aralan. So, Bishop Gregory, he is the 64th Bishop of Rome. So, sa Rome na po ito, no? Soon became a Pope of Roman Catholic Church. Opposed congregational singing. Ayaw daw niya ng congregational singing. Okay? Ayaw niya na kakanta rin yung mga congregations. And asserting that participation in singing was reserved for clergy. Pang mga workers lang, ganun. Pang mga priest lang, ganun para sa kanya. Ang pag-awit. So, clerical duty lang yon. Establishing a school for religious music known as the Schola. So, itong si Gregory, isa sa mga prominent or importanteng mga tao sa history ng church, lalo na sa music. And so, he views singing as a clerical duty, establishing a school for religious music known as the Schola, which was contemporary term for choir. Yun ang ibig sabihin ng Schola. Nung panahon nila, yun yung parang in na salita sa choir. At that time, no? So, he dispatched its graduates across the Europe to disseminate his theories and principle. So, dahil naging Pope itong si Gregory, itinuro niya yung pag-aawit na tinatawag na Gregorian hymn. Or paparinig ko po sa inyo yung Gregorian. Sana marinig din sa Zoom. Pero ewan ko, mukhang try natin i-share. Meron ako dito. Ito, Gregorian chant ang tawag. May naririnig po ba kayo? Wala po sa Zoom. Yun ang problema pagdating sa Zoom, walang marinig. Sa live may naririnig. So itong Gregorian chant na tinatawag, simula noon, panahon ni Gregory, hanggang ngayon ay tinutugtog po siya or napapakinggan. Preserve po ito. So, sa Dark Age, yan, Gregorian era, naging sikat po. Kaya, yung mga kinakanta po ngayon sa Pasyon, yung style nung ganong kanta ay Gregorian chant din, yung eskalado or yung scale ng mga awitan.
Kaya kung mapapansin nyo, yung Gregorian chant, para silang nag-aano lang nagpapasyon. Yung Zoom natin, kamusta? Wala po kayo marinig. Wala po, Pastor. Pasensya na, no? Pero nag-share tayo, pero walang... I-review nyo na lang. I-send ko sa... I-send ko na lang yung link sa ating GC para hindi naman kayo lugi. May GC po ang mga enrolled ng MBS Music course ng Mobile Bible School. Sa mga hindi pa nakaka-enroll, enroll lang po kayo. Graduate po kayo. May diploma rin po ito. Hard copy yung diploma. Papadala po kahit saan kayong sulok ng mundo. Basta sagot nyo yung shipping fee. So, stop na natin. Baka sabihin nyo minumulto na tayo. So, yan yung tinatawag na Gregorian chant. Hanggang ngayon po ay tinutugtog po siya sa mga ibang church or Roman Catholic Church mostly. Lutheran, yes. And some style parang choir siya, 'di ba? Pero monotonous. Monotonous. Ibig sabihin, yung tono niya ay isang melody lang. Hindi siya polyphonic. Ibig sabihin, hindi siya quartet, hindi siya duo, walang tenor-tenor, ganon. Kung ano yung tono ng isa, ganon din sa isa. Yun yung tawag. So, yan yung ambag ni Gregory the Great. Yung Gregorian chant. At mapapansin nyo, pati yung salitang Gregorian calendar. Diba? Pinangalan sa kanya din yung Gregorian calendar. And, tuloy natin. The Schola then propagated the chant throughout the church. Dahil siya ang Pope nung panahon na yon, ginawa nilang universal yung standard ng musika sa mamagitan lang ng awitan, walang music instrument pa rin. Plain song. So, to this day, the plain song is better known as Gregorian chant. It is still sung in some churches, as I've said a while ago, and monasteries until today. The Protestant reformer, John Calvin, so merong writings niya, he admired Gregory greatly. Inadmire talaga ni John Calvin itong si Bishop Gregory, or Gregory the Great, and declared in his Institutes that Gregory was the last good pope. So, he is the patron saint of musicians and teacher. Yan yung patron ng mga musician, si Gregory the Great. Pati mga teachers. Kasi talagang nagturo siya, and then nag-send o nagpahayo din siya ng mga magtuturo sa ganong uri ng awitan. At meron ako noon, nung college ako, meron ding choir na ang pangalan ni Gregorian. So, Gregorian siya, choir. Ang itsura nila, parang mga monk na meron, yun, alam niyo, may hood na ganyan. Mga parang friars. Ganun. Gregorian. Tuwang-tuwa kapag kumakanta sila, ang ganda. Parang nakaka-goosebumps. Diba? So, dahil ang music, hindi lang naman sa pamamagitan ng instrument. Totoo naman kasi ang music ay nagagawa rin ng tao sa pamamagitan ng awit. And last, in early medieval period, si Johannes Hymonides. Yung J, parang kasi, wala naman J dati, kahit sa Greek walang J. I dati talaga yan. Johannes. Kaya ang basa dito hindi Johannes. Johannes. Kaya ganito rin ang pagkakabasa sa
Book of John sa Greek. Pag binasa mo yung John, hindi mo makikita na John siya eh. Ang spelling I-O-U-N-N-E-S, Johannes, ganon. Pero Johan. Kaya yung pangalang Johan, ang ibig sabihin nun, parehas sa salitang John, Johan. So si Johann Simonides, better known as John the Deacon, so Simonides, deacon, was a deacon in the Roman Catholic Church in 9th century. So AD 876 and 879. So he wrote a large work entitled Life of Gregory the Great. Kaya ang work niya si Gregory the Great din, no? Parang nagkaroon siya ng reflection sa mga works ni Gregory the Great dahil talagang humanga siya kay Gregory. Ginawa niya, gumawa siya ng mga books about sa kanya and writings. And then meron ding Life of Gregory the Great, kumbaga autobiography niya. So in this work, John the Deacon continually criticizes the chanting of the Germans and the Gauls. Kumbaga, itong si John Deacon or Johannes Simonides, binabatikos niya yung contemporary music nung panahon niya. Dahil sa church, ang music ay Gregorian chant, mga ganon, yung narinig nyo kanina, ganon lang, universally. So, ibig sabihin, in the sphere of Christian world, ganun lang ang uri, talagang may unity na ganun ang patakaran at mga prinsipyo ng awitan. And then, tinutuligsa niya dahil para sa kanila, yun yung tinatawag na banal. Yun ang banal na awitin. Yun ang banal na papuri. Yun ang banal na pagsamba. Pag sinabi mong lyre, flute, na hanggang sa panahon na ito ay sa demonyo, ganyan. So, yun lang yung banal. And then, binabatikos nila yung tinatawag na mga awiting sumisikat nung panahon na yon. At ang isa sa mga sumisikat kasi na awitin nung panahon nila, ang kakontemporary nila ay yung mga German and the Gauls. Yung Gauls, meron din silang mga tugtugan kasi. Kaya tsaka may mga awitin din sila. At yun yung parang kung isasabay mo sa uri ng tugtugan, mas mahuhukin ka sa mga ka-contemporary nila. Kumbaga sa worldly song, ito yung mga rock, ganun. So, binabatikos niya. Ito, parinig ko naman sa inyo. Pasensya na sa Zoom, no? Hindi nyo naririnig. Hindi ko pa nasubukan kasi kung paano kaya yun na Chant of the Gauls. Ito yung Chant of the Gauls. Sana marinig nyo sa live. Kung hindi man marinig sa... Siguro, stop sharing ko. Then, share ko ulit. Ayan, sa Zoom, kamusta? May naririnig po ba kayo sa Zoom? Wala po. Oo. Nag-share na rin ako eh. Inistan ko yung isa. Ito, tapos wala pa rin. Hindi ko talaga alam. So ito yung uri ng mga kantahan noon or tugtugan. Okay? Chant of the Gauls ang tawag dito. So mga barbaric sila, yung mga Visigoth, alam nyo na sa history, mga Goth, Visigoth, ganyan. Ito yung mga sikat na sikat mga awit, yung mga tugtugan nila. May ganyan na mas mabibilis. At may mga mababagal. And then sayawan. Ito dahil chant, pag sinabi mong chant, medyo para sa kanila mas banal in their way. So ayan, stop na natin. Wala na sa live kanina pa. Simula pagkataas ng tuktok, magpatugtog na wala. Meron sa akin. Sa akin wala. I-ano mo, tanggalin mo. Yup. So, kamusta sa live stream? Naririnig po ba ako sa live stream? Meron na po siyang beat and melody.
Yung Chant of the Gauls, oo, may beat and melody siya, pero para sa mga kakontemporary nga ni Johann the Deacon or John the Deacon, yan yung mga sa demonyo. At eto namang, kung baga sa ating translation or sa ating panahon ngayon, kapag ang inadapt natin ay Gregorian chant, yun ang sasabihin natin parang pang mga Dracula, gano'n. Pang multo, gano'n. Baliktad, di ba? Pero hindi naman. Noon, yun yung tinatawag na banal. Yun talagang banal. Tuloy natin. So, pasensya, inuubo yung aking anak. So, also in his work, John the Deacon makes passing statement on how Roman chants were superior to those of the Gauls. Mas superior sila, mas mataas na klase, mas banal, mas karapat dapat, mas respetado. So, the impudence of the Gauls argued that the chant was corrupted by certain tunes of ours. While on the contrary, our melodies demonstrably represented the authentic antiphoner. So sila daw yung antiphoner, authentic sa kanila. Minsan baka sinasabi niya sila lang ang nanggagaya. Kumbaga sa panahon natin ganito, parang hindi, sa atin nga dapat yan, inaagaw lang natin kay Satanas yung ganyang uri ng tugtog parang ganoon, no? So the people of this time shared a passion of Gregorian chant, but there was much conflict since everyone was equally passionate about only their culture chant. Halimbawa nga ganun, yung mga German, kultura nila yon, biglang ipapasok mo yung sa Roman, dahil nga galing sa Rome si Bishop, punta siya sa Germany, at sasabihin niya sa mga Kristiyano doon na tuwang-tuwa sa ganung awitin, ay sa demonyo, huwag kayong sasayaw, huwag kayong pupunta sa mga ganyang pistahan na may tugtog na ganyan. 'Di ba? So, talagang matinding conflict. Kaya yun ang problema ng religion Kahit nung panahon na yon, pag ipupush natin sa religion na eto lang ang tama, eto lang ang maganda, parang kahirap nila lalong abutin kapag hindi mo gagamitin yung style nila noon at sasabihin mo sa demonyo. Parang to separate or consecrate, pag sinabi mo kasing consecrate is separation No, to separate the religious sa hindi, ganun ang nangyayari na nakikita kong play ng religion, which is, pansin ko nga talaga, simula nun kung i-chart mo, kahit sabihin mo na nagbabago yung uri at genre ng tugtugan, pero yung process, estilo, na against sa isa't isa, ay parang parehas ng takbo. No? Kaya, sa panahon natin ngayon, mas open pa yung mga tao, mas madaling magbalanse, pero meron talaga din na mananatili sa kung ano yung nakasanayan, kung ano yung tradisyon, kung ano yung pinasimulan, at kung ano yung sinabi ng leader. So, ano ang totoong manipulative doon? Ano ang dapat talaga na ayu or paniwalaan? So, sa demonyo nga ba talaga, or kung ano yung kakontemporary natin na ginagamit ng mundo, ay makamundo ba talaga yan o makalaman, dapat ay hindi ganon? So ganon kaya, or merong tama talaga na pananaw para mayakap mo yun, ngunit hindi ka doon o hindi yun ang naitataas yung uri o bagay ng tugtugan, kundi yung liriko pa rin, at hindi yung uri at kung paano mo itinawit, kundi kung ano yung galing sa puso mo habang ginagawa mo iyon. Okay. Kaya next natin, sa Reformation tayo, mas matindi na at mas apoy, and then contemporary music. Tuloy tayo, So the people of this time shared the passion for Gregorian chant, kaya may conflict din noon sa mga passionate ka sa kanilang kultura. Kaya, ang hirap tatanggalin mo yung kultura yung mga next time na natin talakayan. So, sa high middle age na tayo. High middle age, ito yung mga nasa 1,000 na. 1,000 to 100 or
1000 to 1300 onwards. Meron pa kasing late middle age, yung 1500s. Yun yung pinaka late middle age, and then Renaissance na. Paano ng mga science, pag-bloom ng mga scientific breakthroughs. So, dito na tayo magtatapos. 8 tayo nag-start, matapos tayo ng siguro yan, sakto mga 10, 9:38 na. Meron, ang pangalan ay Guido of Arezzo. Hindi Arezzo. Arezzo. Parang pizza. Gano'n. Guido of Arezzo or Guido di Arezzo. So, a medieval music theorist and teacher. Made several significant contribution to the field of music and church music. Malaki ang contribution niya sa church music. And sa field din talaga ng music. At kailangan, kahit yung mga nag-aaral ng music sa UP, UST, kilala nila tong mga to. Kaya mapalad kayo sa MBS. Free ito. Free kayo. Free nyo mapapag-aralan. Sa mga kumukuha ng conservative, alam nila ito. O, hindi nyo ito masisipa lang sa daan na uri na pag-aaral. Okay? Bagamat pasensya na kung hindi nyo ako makita ngayon o marinig na mag-quote ng mga verses kasi nga historical eh. Hindi na siya yung biblical, tapos na sa Old Testament, New Testament, talagang hukayan ang ginawa natin doon. Word by word, parallel, transliterations. Pero ngayon, history. Okay? Pero ang laking ambag nito. Wala talagang katumbas ito na halaga kung sa pag-aaral sa secular purposes. May katumbas, babayaran nyo, tuition, ganun. Pero sa atin, MBS, kung gusto nyong magkaroon ng credential sa music, mag-enroll na kayo, sayang din. So, ito po, si Guido di Arezzo, siya po ay music theorist. Ang kanyang contribution, ito yung isang tinatawag dito, Guidonian hand. Kumbaga, ginamit niya yung palad para ituro sa mga estudyante niya kung paano magbasa ng nota. Okay? So, ginamit niya yung palad. So, may mga mapa-mapa dyan. And itinuturo ito kung paano basahin sa talagang sa mga nagmamaster or kumukuha na talaga ng conservative sa music. Ako, hindi ko na ituturo yan. Dahil hindi naman yan ang focus natin. Okay? So, siguro kung itutuloy natin yung Bachelor of Music, ituturo natin ito, yung Bachelor of Music. BM. So, si Guido is credited with inventing the Guidonian hand, a mnemonic device. Kumbaga, parang ang mnemonic, ibig sabihin ng mnemonic ay para madali mong makabisa ang isang bagay or ma-memorize. Doon galing yung salitang memorize. No? Sa salitang mnemonic. Hindi demonic Baka sabihin nyo na, demonic. So sa kamay, parang sa Bible daw, 'di ba, kung paano gumamit ng Bible. Yung read and then read ka. Ano yung sabi niya? Read, study, meditate, apply. Ayun, nakalimutan ko, 6, 6. Siguro yung iba sa inyo alam 'yun. Meron akong kopya dun Kalimutan ko na. Sa dami ng pinag-aaralan natin. So, Guidonian hand. Yan. Tindi Parang, pwede nga sana i-zoom Nung nakaraan, na-i-zoom ko to, pero bakit kaya ngayon, hindi ko na siya ma-i-zoom. Nagsuzoom tayo kailangan magpalit na ng laptop. So, ito po, church music in the Middle Age again. Si Guido, isa sa mga ambag niya sa music, yung tinatawag na, lumaki. But, delay naman lumaki. Balik na tayo. Ito, palakin natin to. Ayaw. Dito na, okay na. So, isang mga ambag niya itong tinatawag na Haute-Queant Laxis. Ano yung Haute-Queant Laxis na yan? Ang Haute-Queant Laxis, Resonari Fibris, Mira Historum Family Torum Solvi Polluti Labireatum and Sancti Johannes,
Ang English niyan, so that your servants may, with loosened voice, resound the wonders, formulatorum of your deeds, solvipuliti cleanse the guilt, labiriatum from the stained lips, sanctionis, Saint John. Yan po ay awit. At diyan po nagsimula yung tinatawag na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Okay? Ayan, pakinggan nyo. Naririnig po ba? Wala po, susunod. Ulitin ko. Utque and laxis resonare febris mira gestorum famulitorum solve uti labireatum sancte okay na yan. So, dyan po galing yung tinatawag na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Kaya yung mga teacher ng music, minsan ang sinasabi nila, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alam niyo kung bakit La, Si? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. At U, Re, Mi nga dapat. U, Re, Mi. Yan. Itong salitang ut, yan yung do. U, Re. Wala ako sa tono. Hala, lagot. Ito, naka-highlight din dito. U, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Instead na sancte, sa, ganun. U, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sa. Hindi. Si, kasi yung S at saka yung Johannes, yung I. Kasi nga, 'di ba sabi ko hindi J, walang J noon. I ang talagang ano nila diyan. Johannes. So C, S at saka I, Sancti or Saint John, S I. So, U, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Kaya yung ibang teacher na music, ang sinasabi nila, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ba't Si? Ba't La, Si? So, another trivia na naman yan sa music, no? O, sino to ang nagpauso? Si Guido. Kaya may mga pinapangalan Guido. Ibig sabihin niya, magagaling sa musika. So, isa rin yung ginamit or ambag ni Guido de Arezzo ay yung notation. Pero hindi naman talaga siya yung pinaka-inventor niyan. Pero yung 5 lines and 4 lines, musical nag-play ulit. Musical staff ang tawag ng staff. Pag marami staves. So, siya yung nagpasikat at pinopularize niya. Okay, no? While Guido did not invent staff notation, ang staff notation, I think, 1,200 before Christ, yan, meron ng mga naisulat na patungkol doon. Lalo na yun nga yung inaano natin na nahukay kasama doon sa Upanishad. Mga hieroglyphs, may tinutukoy doon na may 3 notes, ganyan. And then, sa Egypt, meron din silang notation. Pero yung gantong klase, si Guido talaga ang naglatag ng mga principle na ganyan. So, he introduced the use of lines and space to represent specific pitches, laying the foundation for the modern musical staff. So, ngayon, modern na, mas maayos pa kesa dito. Nung Renaissance, doon talaga naayos ng mabuti para hindi magulo. Pati yung mga rhythm. So, ayan. Ito na yung ano ng musical notation. Noon, dito sa Chrysanthus Canonion, ito sa Greek, ito yung parang pinaka-nota nila, yung pinaka-do, re, mi nila. And then, ito na yung tinatawag na solfeggio.
And then itong 3 and 4, ito yung Papadic Paralage 3, 4, 5. Itong column 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Then merong Heptaphonic Paralage according to the new method. Yan, may mga syllable na. Then doon na pumasok yung mga modern na notes na ngayon. So parang kahit yung mga nota, merong ano rin sa music, may evolution din sila. Kahit sa mga language, may evolution din. Sa Genesis chapter 1 verse Genesis 1 to 11 theology, mapag-aralan natin 'yon. Pero mapapatagal pa. So si Guido de Arezzo, ito meron pa siyang isang inambag, yung Micrologus. Ito yung book niya na sinulat. So hanggang ngayon, buhay pa rin tong book na ito. Ito pinipreserve nila. Biruin mo itong ganyang kakomplikado yung pag-aaral nila sa musika. Kung paano mo itataas at ibababalik dati yung mga notation. So, provided practical guidance for musicians and composers. This influential work covered various aspects of music theory, performance, and composition, including discussion on chant, rhythm, and the proper interpretation of musical notation. So, yan si Guido de Arezzo. Yan, purihin ng Panginoon. Diyan tayo magtatapos. At pinakita ko na sa inyo. Ito pa pala. Overall, Guido de Arezzo contribution to music theory, notation, and pedagogy. Ito yung pedagogus niya. Church music had a lasting impact on Western musical tradition and laid the groundwork for the development of sacred music in the medieval church. Kaya yan, grabe no, napaka-komplikado pag-aralan. Kahit yung mga musika ng mga Hindi, Brahmins, ganun, may pag-aaral din itong mga Indians. Maganda rin, may sarili din silang notation. So sa late na ng Middle Age, next time na lang yon. So may assignment kayo. Should contemporary Christian music be performed within the church in worship singing today? So state and why. So yan ang ano. Okay lang ba na yung ibig sabihin kung ano yung contemporary natin? Sabihin na lang natin rock. Okay, yun ang contemporary ng church music. Actually, ang hirap na mong sabihin na ano ka-contemporary kasi parang yun na yung norms. Yun na yung norm ngayon. Ano pa bang ka-contemporary ng church music ngayon na hindi ganoon? Parang halos wala na no? Culture na lang talaga yung pagtatalunan ng salitang contemporary. If the church is still staying in tradition, matatawag nating contemporary music yung rock, rap, ballad, R&B, reggae, ganon. Those genres are the contemporaries na tinatawag ng church music. So, yung ganong klaseng musika pa. Parang napag-aralan din natin yung last time, ano. So, ngayon, bilang assignment, you have to write it down. Sa mga kumukuha ng subject, sa mga enrolled, you have to write it down and ipasa nyo sa ating email. Sa mobilebibleschool@gmail.com. Doon po ninyo ipapasa yan. So, screenshot. Ayan po si Mr. Roderick De Vera na gitarista. In-extra ko na lang din dyan. Last Sunday po yan, 36th church anniversary. So, purihin ng Panginoon. Pray natin yung ginagawa nating online studio. At pinag-iipunan nating online studio. Yan ang mission natin. And purihin ng Panginoon.